Matapos ang 2 taong relasyon nina JR at Irene, nagdesisyon na silang magpakasal. Simple lang ang seremonya, pero gaya ng mga pag-iisang dibdib sa probinsya, imbitado ang halos buong barangay. Ingana mo ko na diri sa mua siya, sir. Natural na sa mua diri ba? Nga kanang mga ingana, kanang pag naay mga paresan ni mga kasal-kasal. Paresan ng mga kasal-kasal nagi ng mga maganda. Ang mga handa, inilagay nila sa plastic na inilagay naman sa likod ng truck bago isa-isang iniabot sa mga bisita bandang 3:00 ng hapon. Ang pansit, medyo pilit. Tingala lang ko, pag kauman ako kaon, suka man ko og kuan, kalibanga. Tingala lagi kung ano ang mga bata. Dagan naman gid ang nagdagan-dagan nga. Suka, unsa? Man ta nakakaon. Hala, uy! Grabe gid kay akong debate adto. Matapos magkainan, Lain na ang ilang mga ginawa. Ibati na sila og kuan, sakit sa ulo. ang mag-asawa, maswerte raw na hindi nakakain ng handa pero halos lahat ng kanilang mga kaanak isinugod sa ospital. Ang mga bisita habang isinasakay sa mga pick-up truck, may kung ano pang itim na likido na lumabas sa kanilang mga bibig. Kaya duda ni Julia, pinsan ng bride na si Irene, hindi raw ito simpleng pagkalason lang, kundi gawa ng isang mambabarang o mangkukulam. Naaman galing barang nga kadaghan sa social media, nagkalain-lain sila og gipangsuka nga mga langgam na daw ulod or kamot sa baki. Kaya si Julia bilang pangontra raw, agad na pinainom ang anak ng langis na hinaluan ng halaman na kung tawagin sa kanila, loba. Pero nung hindi ito umepekto, itinakbo na rin niya sa ospital ang kanyang anak kasama ang mahigit 100 pang mga bisita na dinala sa 4 na magkakahiwalay na ospital sa Bukidnon. Ang among gusto dire kung kinsa man pud to kanang barang manggaling nga kuan, makonsensya pod siya, sir, oy. Totoo nga kayang ang handa dinasalan ng kapangyarihang itim? Ang isa sa mga naghanda ng pagkain sa kasal, nahanap ng aming team sa katabing barangay ng Basak. Ang tiyuhin ni JR, si Dodong Wakat. Ang ipinaluto raw sa kanya, isang malaking kawa ng pansit at 7 kilo ng adobong manok. Alauna sa kadlawon, namo gi luto. 2:00 sa kadlawon, akong gigaon. Kaya pag 4:00 din sa kadlawon pod, among giputos og silupin. Maayo pod ang pagkaluto sa atong pagkaon. Wala to'y binuang gibutang. Wala rin daw siyang dahilan para barangin o kulamin ang mga handa dahil Mismo magani akong pamilya na apil ang kanang pagkaon. ang pagkain na ilagay raw sa likod ng truck. Kaya posibleng naarawan ito. Inabot pa kasi ng 15 oras bago ito na iserve sa mga bisita. Muna among gisakyan, unya pag umana mo sulod og silupin, among gisulod sa balde. Balde din among gikarga dere. Unya nag-travel din mig kalapat na way tabel. Nainitang kita sa adlaw. The incident talaga is food poisoning, probably staphylococcal. Kailangan siguruhin natin yung ating mga source ng tubig is safe and also yung ating mga ingredients. Pangalawa, we have to make sure that we keep clean at all times. So we have to practice hand washing to make sure that we don't touch food with our bare hand. Also, make sure that you separate yung mga hilaw sa luto. So we have to make sure, especially yung mga meat items, mga sabaw, dapat napakuluan natin, and then the meat should be cooked thoroughly. Pero ano nga ba ang itim na likido na isinuka ng ilang bisita? Ang ininom nila ay dinurog na uling. At maaaring yun ang lumalabas na kulay itim sa dumi matapos uminom ng isang tao. Ang barangay Kibangay isinailalim na ng munisipyo sa state of calamity. Ipinagpapasalamat na lang daw nila na ligtas na ngayon lahat ng mga sumama ang pakiramdam. 143 cases natin, as of kahapon, wala na sa mga hospitals. Yung mga medical expenses, yun po ang sasagutin ng barangay. Meron po tayong tinatawag na reckless imprudence resulting in multiple physical injuries dahil nga nadala ng ospital. Naabot ng 6 years yung kanyang pagkakulong. Pangalawa is yung civil liability. Ibig sabihin, pwede ding pagbayarin doon sa naidulot na disgrasya. Pagkailan ko pasensya sa tanan nga nakakaon sa sinilupin, pasayloon lagi ko nila.
si Dodong Wakat. Personal na kinausap ang mag-asawang JR at Irene, pati na rin ang ilan sa mga naagrabyadong bisita para magpaliwanag at humingi ng tawad. Pasensya sa inyo kay tungod sa among gidala nga sudan niya napanos. Dawato na mo inyong pagpangay o pasaylo sa amo kay wala man po'y tao karon nga tuyo ni ang butangan og ang pagkaon og kanang makadaot sa mga tao. Sa kasalan, dapat laging bago, malinis at ligtas ang pagkakaluto ng mga handa para hindi lang mabuhay ang bagong kasal. Siyempre, pati na ang mga bisita dapat ding mabuhay.